Tears of a Doctor Wife, Chapter 55. Huminga ako ng malalim nang makababa ng sasakyan. Hinatid kami ng driver dahil hindi natuloy ang paghatid ni Zane sa amin. Tumawag ang bruhang si Stacy at dinahilan nito ang bata. Kahit nagpupuyos ang dibdib ko sa galit, pinilit ko na lamang pakalmahin ang sarili ko at ibaling sa ibang bagay ang inis ko dahil kumakapit ako sa salitang trust me. Sa magkabilaan kong mga kamay, maigpit na nakakapit ang aking kambal. My eyes wandered around the place. Ang daming nagbago sa barangay namin, pero ang bahay ni Tita Janet ay ganoon pa rin. Walang pinagbago. Ang mga kapitbahay ko ay naglabasan mula sa kanilang tahanan. Halos mga liig nila ay nagtataasan. Ang mga mukha nila ay magkahalo ang emosyon. Dahan-dahan kaming humakbang patungo sa maliit na gate. Mula dito sa labas, natatanaw ko ang lalaking nakatalikod na puro kulay puti na ang buhok. Ang mga kamay nito ay abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon na nagkalat sa lupa mula sa puno ng mga Indian mango. Nanubig ang mga mata ko habang pinagmamasdan ng aking tatay. Tay, nag-shaky ang tinig ko. Nagpalinga-linga muna to sa paligid bago niya napagtanto kung saan nanggaling ang boses. Lumingon siya sa kinaroroonan ko. His eyes widened when he saw me. Nakatayo ako sa harapan ng gate. Binitawan niya ang hawak na walis. Mikay? Mikay? Ikaw ba yan, anak ko? Patakbo niyang binuksan ang gate upang salubungin ako. Napako ito bigla sa kinatatayuan. Tinitigan niya akong mabuti at ang dalawang batang kasama ko na bigla na lang nagtago sa likuran ko. Lumapit ang tatay at hindi makapaniwalang hinawakan ang magkabilaan kong balikat. Tila ba kinikilatis ang mukha ko. Unti-unting rumerehistro ang mukha ko kay tatay. Sunod-sunod ang luha sa kanyang pisngi. Tay, andito na po ko. Garalgal ang aking boses. Bumuluhong ang aking mga luha. Umagulgol siya ng iyak habang nakayakap sa akin. Niyakap ko siya pabalik. Miss na miss ko ang aking tatay. Miss na miss ko silang lahat. Sa kabila ng mga hindi magandang pinapakita sa akin ni na Tita Janet at Myra, sa puso ko, mahal ko sila at kapamilya. Mga anak ko pala, tay. Pakilala ko sa dalawang bata nang makakalas kami sa isa't isa mula sa pagkakayakap. Hi, Lolo! Magilaw na bati ni Yana nang lumabas sa likuran ko sabay mano sa matanda. Hello, Lolo! Bati naman ni Yuan at nagmano din at yumukod ang tatay ko at iyakap isa-isa ang mga anak ko. Matapos ang ilang minutong yakapan, pinatuloy kami sa loob ng bahay. Nilibot ko ang paningin sa buong loob. Tulad ng dati, the house was neat and clean. Nagulat ako nang may mga pictures ako nakasabit sa dingding at nakaagaw pansin ko ang isang malaking frame. Isang family pictures. Ang larawang to ay kuha pa noong unang dating ko dito. Birthday ito ni Tita Janet sa pagkakatanda ko. Hindi ko na maalala na may larawan palang ganito. Kasama ko silang lahat. Parehong may masayang ngiti sa labi. Kung titingnang mabuti ang larawan, para kami isang masayang buong pamilya. Hinawakan ni tatay ang braso ko at inabot sa akin ang isang basong juice. He smiled and he looked at the picture I was looking. He have a sigh. Si Tita Janet mo ang nag-display ng mga yan para hindi ka mawala sa alaala namin. Buong akala kasi namin noon na wala ka na.
Mahal ka ni Tita Janet mo, kahit ganoon ang pinapakita sa'yo. Mapait ako ang ngumiti. Pinahid ko ang mga luha. Bakit hindi ko maramdaman ang sinasabi ni tatay na pagmamahal? O baka ginagawa lang ni Tita Janet yun dahil alam niyang isang De La Costa ang napangasawa ko. Gustong-gusto ni Tita Janet ang mayayaman. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Kanina pa ako dumating, pero hindi ko napapansin ang presensya ni Tita Janet at ang mga kapatid ko. Asan po si Tita Janet, tay? At ang mga kapatid ko? Takang tanong ko. Kapag andito sa bahay yun, walang oras na hindi tahimik ang buong bahay. Lagi itong nagtatatalak. Nakakapanibago. Nakakamiss din ang maingay niyang bunganga. Parang machine gun sa ingay. Malungkot nang umiti ang tatay. Iginaya niya ako paupo sa upuang gawa sa Milena at kinuha ang isang basong juice na binigay niya sa akin kanina at ipinatong sa center table. Natahimik siya sandali at tumitig sa larawan ni Tita Janet na nakasabit sa dingding. Si Hey at Bien. Pareho na silang mga teacher at hanggang ngayon dalaga pa rin. Sa kabilang bahay nakapagtrabaho si Hey at si Bien dito lang, maya-maya uuwi yun. Si Myra ganoon pa rin ang ugali at hindi nawawala ng pag-asa na matutupad niya ang pangarap niya. Natuwa ako sa mga narinig ko about kay Hey at Bien. Pero nalulungkot ako para kay Myra dahil umaasa pa rin siyang magiging supermodel siya. Sana nga matupad niya pa rin yun. Tulad ko, nangangarap din na sana matupad ko rin ang pangarap ko. Kumunod ang noo ko. Si Tita Janet po. Nasa munisipyo po ba, tatay? Muli kong tanong. Bumuntong hininga ulit ang tatay at kinuha ang kamay ko at tinapik-tapik ang ibabaw ng mga kamao ko. Alam mo naman ang Tita Janet mo. Mabunganga at mahadera kahit ganun yun. Mahal ko naman yun at mahal ka nun, Zaira. Hindi niya lang siguro na ipapakita in a good way. Concern yun sa'yo. Noong nawala ka, siya lagi ang nagyayaya sa akin na hanapin ka. Malungkot na wika ni tatay at mahina ng umiti at nagpatuloy. Siya yung nagsabi ng mga larawan na yan. Hinahanap ka niya hanggang sa huling hininga niya, Zaira. Para makahingi siya ng tawad sa iyo, anak. Gumagaragal ang tinig ni tatay at nagtataas baba ang mga balikat nito at muling humagulgol. Muling pumatak ang mga luha ko sa narinig mula kay tatay. Patay na ang Tita Janet mo, Zaira. Mga 2 taon na. Patay na siya nung nakita kita sa tricycle. Hinabol kita nung araw na yun, pero hindi kita nasundan. Ang tagal mong nawala, anak. Ang buong akala namin patay ka na rin. Kung saan-saan ka namin hinanap. Pati ang walang hiya mong asawa ay muntikan ko lang mapatay sa tindi ng galit ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo maiisipan na lumayo. Magpasalamat siya at dumating ang asawa ni Joe. Kung hindi, baka pinaglamay na siya. Kaya pala may peklat si Zane. Pumatak sunod-sunod ang mga luha ko. Masama ang loob ko kay Tita Janet. Oo, pero hindi ko lubos maisip na uuwi pala ako na wala na to. Kung bumaba pala ako noon, bago bumalik sa Chaong, di sana nalaman ko ang totoo. Nadala ako ng emosyon ko, sakit sa dibdib, sa mga naranasan kong kapaitan sa amnisin. Hindi ko malang naisip na may pamilyang nag-aalala sa akin. Sa dami ng pinagdaanan ko, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Natuto akong lumaban. Natuto akong mamuhay mag-isa at higit sa lahat, kinaya ko para sa mga anak ko. Kaya deserve ko ang sumaya, kapiling ang asawa ko at mga anak. Bakit ako magpapaepekto sa mga negatibong nangyayari sa amin ngayon? Sa buhay mag-asawa, kaakibat ang problema. Pero kung sabay namin itong haharapin na dalawa, alam kong mapagtatagumpayan namin ang lahat. Sorry po, tay. Ngayon ko lang nagawang umuwi. Ngayon lang ako nagkalakas loob na bumalik.
Hiyang-hiya ako noong magpakita sa inyong lahat sa sinapit kong kapaitan. Ayoko kayong madamay. Sorry talaga. Umiiyak na paumanhin ko rito. Umiling siya. Hinaplos ang aking pisngi ng marahan. Kami ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Kami ang may pagkukulang. Lalo na ako. Kung hindi sana ako pumayag sa suhesyon ni Farah na ipakasal ka kay Zane, hindi mo sana sasapitin ang kapaitan, anak. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko noon sa'yo? Tumango ako. Bumalik ka sa akin kapag hindi ko na kaya. Sabi ko sa kanya nang maalala ko yun. Imbis na bumalik ako sa kanya, mas pinili ko ang magpakalayo-layo. Muli niya akong niyakap. Pinunasan ng madaliri niya ang mga luha ko. Umangat ang ulo ko kay tatay at matamis kaming nagkangitian. Sa wakas, muli ko nang makasama ang aking tatay sa lahat ng mga pagkukulang niya. Pinapatawad ko na siya. Sabay kaming napatingin sa dalawang batang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Malalaki na ang mga anak mo, Zaira. Hindi ko lubos maisip kung paano mo na kaya nang palakihin mag-isa ang mga anak mo. Hangang-hanga ako sa katapangan mo, para ka rin yung ina. Tapang nawala ako nun, para ipagmalaki ka. Patawarin mo ko, nak. Kumalas ako kay tatay nang maalala ko kung ano ang ginawa niya kay Zane. Ano pong ginawa niyo kay Zane, tatay? Natahimik siya at tinitikan ako. Sumugod dito yun sa bahay. Lasing na lasing at nagsisisigaw sa labas. Ilabas daw kita dahil pinagsisisihan na niya ang mga ginawa niya sa'yo. Kung hindi ba naman siya gago, pagkatapos kang palayasin, hahanapin ka sa akin. Doon ko lang din nalaman kung ano ang totoong ginawa niya sa'yo at nawawala ka. Sa galit ko, pinagtataga niya. Zaira, sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Joanne, tumakbo to sa kinaroroonan ko. Nakita ko ang pagsilay ng mga luha sa mga mata niya. Tumulo din ang luha ko na muling makita ang best friend ko. Joanne? Naiiyak na sambit ko sa pangalan niya. Nagyakapan kami ng mahigpit. Labas lang ako, Mikay. Lalaruin ko lang ang mga apo ko. Paalam ni tatay at lumabas na. Iginaya ko sa upuan si Joanne. Kumusta ka na? Masaya kong tanong rito. Okay lang ako. Kinuha niya ang kamay ko. Ang tagal mong nawala. Pinag-alala mo kami ng sobra-sobra. Hindi namin nakalain na asawa ka na pala ni Doc. Gulat kaming lahat pero mas nagulat kami sa totoong nangyari sa inyo at sa ginawa niya sa'yo. Galit kaming lahat sa kanya, kaya hindi na ako bumalik sa klinik niya. Nag-resign din si Elsa, si Del at Love. Nawala yung pagnganga ko kay Doc dahil sa ginawa niya sa'yo. Anya na may panghihinayang sa boses nito. Pinagtataga siya ni tatay. Ang una noon, pinagtulungan ng mga tambay kasi maingay. Inaawat. Ayaw magpaawat. Nambubulabog kay tatay mo. Pinipilit niyang sinisigaw sa labas na tinatago ka raw. Sa inis ni tatay mo, ayun, nilabasan niya ng itak. At wala ni isang nakapagpigil sa tatay mo. Pinagtataga niya. Tinamaan si Doc sa braso. Hindi nakalaban dahil lasing. Tatagiin sana ulit. Mabuti na lang at dumating si Rex. Ewan ko na talaga. Napailing-iling siya ng kanyang ulo. Pumapatak ang mga luha sa pisngi ko. Hindi ko akalain na marami palang hindi magandang nangyari sa pag-alis ko. Hindi ko akalaing magagawa yun ni tatay. Buti na lang at hindi nagdemanda si Zane. Kung nagdemanda yun, tiyak kulong ang tatay mo. Malungkot akong nakikinig sa mga kwento ni Joanne nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Napangiti akong makita ang registered number ng asawa ko. Excited, ngunit kabadong sinagot ko ang tawag. Yes, darling. Ani ko napigil ang hininga, expecting to hear my husband voice. Tinuwid ko ang upo at matamis na ngumiti na animoy nasa harapan ko lang si Zane. Ngunit nawala ang ngiti sa labi ko. Hindi si Zane ang nasa kabilang linya. This is must be Zaira. Anang tinig ng babae sa kabila. Pamilyar ang boses. Ako nga, sino to? Lalo akong kinakabahan. Hindi maganda ang kutob ko.
Naririnig ko ang mga malalalim na paghinga ng babae sa kabilang linya bago muling nagsalita. It's me, Stacy. Pwede ba kitang makausap? Tama nga ang kutob ko. Paano napunta sa kanya ang cellphone ni Zane? Anong kailangan mo sa akin? Mataray kong tanong sa kanya. Ang akala niya siguro, uurungan ko siya. Ako ang legal at siya ang nagpupumilit sumabit. Tears of a Doctor Wife, Chapter 56. Zai, point of view. Please, Zaira. Hindi ako tumawag para makipag-away sa'yo. Just listen carefully. Pakiusap ni Stacy. Malumanay ang tinig nito at di labas sincere sa sinasabi. Nag-isip ako ng mabuti kung tama ba na makikipagkita ako sa kanya. Kung tao siya ang kausap, edi kausapin ko siya. Ano ba kasi ang pag-uusapan natin? Kung pwede mo namang sabihin dito sa akin ngayon. Tanong ko sa kanya. Baka hindi kami magkaintindihan ay magkasakitan kami. Napatingin ako sa mga palad ko. Kung malapad ba to at mukhang malapad naman. Pwedeng isampal sa makapal na pagmumukha ni Stacy. Sa tingin ko, mas pihado na malapad ang mga palad ko. Kaya wag magkakamali ang babaeng yon na insultuhin ako. Hindi na ako ang dating Zaira. Naiyak-iyak lang ang ginagawa. Kaya masyadong natatapakan dahil masyadong vulnerable. I am now a different version of my old self. Pasensya ka na kung nagtataka ka kung bakit ko gamit ang phone ni Zane. I left my cellphone at Kaidan house. She sighed heavily. I'm sorry, Zai. Kung iniisip mong ginugulo ko ang relasyon ninyong mag-asawa. You are wrong. I apologize for my action. I didn't mean to break anyone's relationship. Hindi ko gustong masira ang relasyon ninyo ni Zane. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, di sana nagpakalayo-layo na lang kaming mag-ina. I'm so desperate, Zaira. Oh God, I'm so helpless this time. I'm sorry. Hindi ako nakaimik sa mga sinasabi niya. Mukhang tapat siya sa mga sinasabi niya. Parang piniga sa awa ang puso ko. Kahit gusto kong magtaray sa kanya at barabarahin to, ay hindi ko magawa. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong nagkasakit si Juan. Desperado din ako noon, kaya nauunawaan ko ang damdamin ni Stacy dahil ina rin ako. She continued, Please, Zaira, let's talk sincerely. Ina sa ina, karapatan sa karapatan. Humihikbi na sinabi ni Stacy sa kabilang linya at hindi ko malaman ang tamang isasagot sa kanya. Nagpantig ang tenga ko sa sinasabi niyang karapatan. Anong karapatan? Wala pang lumalabas na result sa DNA test na magpapatunay kung anak ba talaga ni Zane ang bata para magsalita siya ng karapatan. Hawak ko ng mahigpit ang cellphone ko sa sobrang inis ko sa kanya. Ang awa ko kanina sa kanya ay biglang nawala. Saan mo gustong magkita tayo? Wala sa sariling naitanong ko. Hinila ni Joanne ang kamay ko at pinanlakihan ako ng mga mata. Sumenyas ang mga kamay niya na wag, ngunit tinanguan ko lang siya dahil hindi ako pupunta ng mag-isa lang. Hindi ako ganong katanga na basta maniniwala na lang kaagad. Kung free ka ngayon, magkita tayo sa isang seafood restaurant sa bayan. Gusto ko dun. Masarap ang mga seafoods nila. Doon kami laging kumakain ni Zane dati. Napaka-memorable sa akin ang lugar na yun. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, noong masaya pa kami, ginawa ko na. Ang dami kong gustong sabihin, Zaira. May panghihinayang sa tinig niya. Pinapataas talaga ng babaeng to ang temperatura ko. Kailangan pa ba niyang ipangalandakan sa akin kung saan sila kumakain noon? Para saan? Sige, darating ako. Dahil marami rin akong gustong sabihin sa'yo. Mariin kong sabi. Kasabay noon, binaba ko ang cellphone. Nagkatitigan kami ni Joanne. Hiningi ko ang pangunawa mula sa mga mata niya. Hinawakan niya ang kamay ko at tinanguan ako bilang pagsang-ayon. Bago kami umalis,
Hinabilin ko muna kay Kat ang mga bata na manatili muna sila dito kay tatay at babalikan ko lang sila mamaya. Pagkaparada sa tapat ng isang open seafood restaurant ay isang mahabang paghinga ang ginawa ko. Hinawakan ni Joanne ang mga kamay kong nanginginig bago kami bumaba. Sa loob ng restaurant ay sinalubong kami ng isang receptionist at iginaya kami sa isang mesa sa pinakadulo. Andoon si Stacy at nakaupo. Napansin kong may hawak tong cigarette case at gold lighter sa mesa. Nagsindi ng sigarilyo. Puff the cigarette and blew the smoke heavenward. Ngayon ko lang nalaman na naninigarilyo pala ang babaeng to. Hi! Bati ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Namangha ako nang makita ang mukha ni Stacy. Magulo ang buhok nito pero maganda pa rin. Ibinaba niya ang hawak na yosi sa ashtray. Hi yourself. Matamlay niyang bati sa akin. Maupo ka. Turo niya sa upuan sa harapan ko. Naupo ako at sa kabilang mesa na naupo si Joanne. Ano bang pag-uusapan natin? Diretso ang tanong ko sa kanya. Pasimple kong tinaboy ang usok mula sa yosi na lumalapit sa ilong ko. I'm going crazy, Zaira. Mayroon lang akong pakiusap sa'yo. Para sa anak ko. I want the 100% na karapatan sa mga ari-arian ni Zane. She said bluntly. Nalaki naman ang mga mata ko. Anong pinagsasabi nitong 100%? At anong kinalaman ko sa mga ari-arian ni Zane? Kung makahingi siya ng 100%, akala mo kung sure ng anak nga ni Zane ang bata. Kahit anak pa siguro ni Zane ang bata, tapos anak sa labas. Alam kong mas may karapatan pa rin ng legal na anak kaysa anak sa labas. Tumaas ang kilay ko. Bakit hindi mo sabihin kay Zane? Nagkikita kayo, kaya sa kanya mo sabihin ang mga bagay na yan. Ani ko sa mataas na boses. Hindi mo ako naiintindihan. Giit niya. Ikaw ang kukumbinsi kay Zane ni ibigay ang para sa anak ko. 100 milyon. Kapalit ang pag-alis naming mag-ina. At ibalik niya sa akin ang titulong kinuha niya. Dahil doon, tinakwil ako ng pamilya ko. Dahil nagpakatanga ako sa hype na yon. Sunod-sunod ang paghit-hit nito ng sigarilyo. Nahalata ako sa kamay niya ang tensyon. Hindi niya napipigilan ang panginig. Napailing ako. Wala akong maitutulong sa'yo. Dahil hindi ako nakikialam sa mga ari-arian ni Zane. Matigas kong wika. Isa pa, parang sigurado kang anak nga ni Zane ang bata. Para humingi ka ng ganyan kalaking halaga. Hindi siya agad sumagot. Dahil sigurado ko na anak niya ang anak ko. Ayaw mo ba ng tahimik na buhay, Zaira? Kung gusto niyong matahimik kayo, kumbinsin mo si Zane na ibigay ang pera na gusto ko. Bukod doon, gusto kong magkaroon ng share ang anak ko sa construction company na pag-aari ng Tito Henry niya, pati dito sa ospital. Hindi lang basta share. Kung maaari, si Chris na ang hawak sa buong company. Nagsasalubong ang mga kilay ko sa sinasabi niya. Anong pinagsasabi mo? Wika ako sa paasik na tono. You don't know what you're talking, Stacy. Ginagamit mo ang kawawang paslit sa sarili mo pang interes? Anong klase kang ina? She's dying. At wala na akong magagawa para sa kanya. Walang makakapagligtas sa buhay niya. Even your husband. Pagariin-riin niya ang huling salita sa mataas na tono. Hindi makapaniwalang napailing ako sa sinabi niya. I have never known you to be so vain. Paano ka naging ina? Isa kang ina na walang puso. Para sabihin mo ang mga ganyang salita sa dugot laman mo. She smiled sarcastically. You are right. Patuyang sabi nito. I'm lost. Look at me. I don't know myself anymore. My life revolved around the spotlight. Pero lahat ng yun nawala. Ang daming nawala, Zaira. Simula nung makilala ka niya. Tila may panunumbat sa tinig niya. Napakuyom ako ng mga kamao sa tagiliran. Bago ko pa masaktan ang babaeng to, ay tatayo na ako dahil hindi ko alam ang dapat sabihin sa kanya.
at kung anong dapat gawin sa baluktot niyang pag-iisip. Mayaman siya. Bakit naghahangad siya ng pera? At anong gagawin niya sa pera? Akbang tatalikuran ko na siya nang muli siyang magsalita. Magpapakalayo-layo ako. Kahit kailan hindi mo na ako makikita. Pati ang anak ko. Basta gawin mo ang gusto ko. Save me, Zaira. Alam kong mabuti kang tao. You have a good heart. Kaya please, convince Zane. Anya sa tinig na pagsusumamo. Maliit na halaga lang ang 100,000,000. I know your husband can provide. Parang nasamid ako sa sinabi niyang lang. 100,000,000? Alam ba niya kung ano ang sinasabi niya? Humarap ako sa kanya. Naawa akong tiningnan si Stacy. Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi ko siya maintindihan. Naghihimagsik ang kalooban ko sa nakikita at naaawa ako sa kanya pero wala akong magagawa. Parang hindi na siya ang Stacy na sobrang hinahangaan ko noon. Hinahangaan ng mga nakararami. Her life became worthless. Nawala na ang dati niyang kinang. Muli ko siyang tinalikuran. At bahagya akong minto. Kakausapin ko siya. Baka sakaling ibigay niya ang gusto mo. Pero hindi ako nangangako, Stacy. Thank you, Zaira. Aalis na sana ako nang may maisip ako. Sa isang kondisyon. Gagawin ko ang lahat makumbinsi si Zane sa pera ni hinihingi mo. At maibigay sa'yo sa lalong madaling panahon. Basta. Huminto ako. Kumuha ako ng lakas sa dibdib. Hindi ko kayang makita ang anak niya na basta na lang niyang isusuko ng ganoon. Iwan mo ang bata sa amin. Iwan mo sa pangangalaga namin si Kiara. Anak man siya o hindi ni Zane, ituturing ko siyang tunay na anak. Bibigyan ko siya ng isang kompletong pamilya. Kahit alam naman nating lahat na walang kasiguraduhan ng buhay niya. Pero pwede siyang maging masaya kahit sa huling araw na bibilangin ang buhay niya. Ang bawat bata karapatan nilang mabigyan ng masisilungan, kumpletong pamilya, at lalo na ang pagmamahal. Kung hindi mo kayang ibigay sa kanya, pues ako ang pupuno ng mga pagkukulang mo. My eyes watered. Hindi ko mapigilan na maging emosyonal. I heard a gurgling sound from her. Ramdam ko na pagtutulyon na hindi lang mailabas ng mga labi niya. Whatever is it, wala akong pakialam. Basta yun ang kondisyon ko. Tinawag ko si Joanne at lumabas na kami sa restaurant. Dahil bala kong dumaan kay Zane at sisimulan kong kumbinsihin ang asawa ko. 100,000,000. Sobrang laking pera.